Jonas, sinabing malabo yung binibintang nila kay Balakid. EJ Power, sinabi ang dahilan. Bakit nag-iba ng estilo? At Apex, gustong-gustong bumatil. Alamin natin ng mga yan, so tara. Isa nga sa naging usap-usapan sa labang Beatron vs EJ Power ay ang linya nilang dalawa na para kay Balakid na pumatol daw ito sa bata. Namay ko na anak niya! Nilagay ko sa panganib! Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid kumakantot na lang ng minor. Sa naging reaction video nga ni Jonas kasama si Poison 13, dito ay nasabi ni Jonas na nakasama niya si Balakid sa isang event kamakailan lang. Tumaba daw ito at gusto pa daw bumatil. Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Ano sabihin mo? Hindi, dati may issue si Allen eh. Ewan ko kung totoo yun. Yung parang nakulong daw si... kinasuhan si Balakid na parang may... Ewan ko kung totoo yun. Hindi yun naman... Parang sa akin hindi umabot yun eh. Narinig ko na lang yun sa Sokmed lang eh. Nababasa ko lang. Dito din sinabi ni Poison na inimbento niya lang yung linya niya kay Balakid about sa ng babae ito. Naalala ko, may ginamit ako kay Balakid na yung tumira ng minor. Pero nung battle namin, pero gawa-gawa ko lang yun. Baka yun yung inaano nila. Ewan ko, pero Mang-mang ka pa kanina. Ano yun? Ano yun kamay no? Ano yun? hindi, naalala ko lang, may sinabi ako kay, parang may pang set up ako. Kaya Parang sa'yo sinabi ko nag-start yun. Hindi ko alam kung ano, Totoo. kasi nawala na yun eh. Hindi totoo yun, gawa-gawa nga lang. Sinabi ko kay Balakid na Tumira ng minor. oo. Pero lumipas na yung maraming taon eh. O bakit hindi naman ano para ma-bring up para Okay. saan? Ngayon, ngayon, bakit may ganun? Oo. Ayaw mo ng chismisan? Pas may pinapasabi nga pala si Lilian. Kung naaalala mo pa daw, yung ginawa mo sa Davao. Yung babaeng minanyak mo pero hindi mo naggalaw. Ano yon? Manikin? Pasimple ka daw niyang binobusohan kahit madilim. At ang pangalan ng babae, guess what? Manilin. Tangina minor de edad pa daw yung bebot. Pero pilit pinaguhubad ditong engot. Gusto mo kantot agad, di ka marunong rumomansa? Aba yung karisma ni Allen, peke. Wala daw siyang nasalat kahit dede. May toyo pa man din itong si boss pero di niya alam yung kain pepe. Boss! Di ba? Siguro sa flip top kasi pag may narinig sila, inaano nila totoo eh. Oh, Ganun ng ibang hindi, tao ang flip top kasi pwede mo naman palalain yung issue, di ba? Si Apex niya wala naman talagang anak. Alam naman natin lahat yun. Oo, pero Diba? siyempre, dahil nga nagamit, Oo. palalain na natin. Wala talaga Katulad si ko, Apex hindi eh. naman ako depressed eh. Oo. Hinapala nga, di ba? Diba? Yun lang talaga. Pero yun, hindi alam ko, hindi ko pinagtatanggol si Allen ha, hindi ko pinagtatanggol si Balakid. Pero hindi siya pumasok sa radar ko kasi may Oo. kasama ko si Balakid kagabi. Oh? Oo. Kasama kami sa isang event. Ako, si MR Industria, si Balakid, si Okay naman Saito. siya. Okay naman siya. Tangin na, laki na ni Balakid. Ito nakalaki, yung taba na. Basta kausap ko siya. Ang ganda na napag-usapan namin na may ano pa rin siya, may apoy pa rin. Bangan nyo, pukin na na. Gigil siya ngayon. Gusto niya pa rin. Tinanong ko siya eh, sir, ano. Hindi, kaya pa eh. Karamdam ko, tatatlo pa ako bago mag-retiro eh. So, may mga binanggit siyang gusto niya mga laban. Sa kabilang balita naman, kapansin-pansin nga na nag-iba ang estilo ni EJ Power sa huling dalawang laban niya kay Shea at kay Beatron. Naging dark ang linyahan niya dito pero sinabi nga mismo ni EJ kaya naging dark humor daw ang atake niya dahil din daw yun sa mga nakalaban niya na alam niyang gagawin din ito sa kanya at iba din daw talaga yung may shock value. Mahalaga daw ito para hindi magsawa sa iyo ang tao. Marami nagsasabi na parang especially sa amin dalawa ni sa mga battles namin ni Vitro. Dinadaan lang naman nila sa shock value.
Wala naman masama sa shock value eh. Kasi yun yung ano eh. Yun yung, alam mo yun, syempre pag nanonood ka ng anything, battle rap, movie, TV series, syempre naghahanap ka ng ano, ng something na kakaiba, di ba? Yun yung aim ng shock value. Yung parang gulat factor nga eh, na ano, parang, oh wow, nagawa niya pala yung ganun, parang ganun. Wala masama doon. Syempre, ano yan eh, may kasamang entertainment din sa battle rap. Siyempre gusto mo rin magpakita ng kakaiba sa mga nanonood. Kaysa ipakita mo lang yung typical na ginagawa mo. E di parang naumay na rin yung tao sa'yo. Walang masama sa shock value. Parte yun ng palabas. Tatandaan niyo yan. At sa huling balita, Akon 13 ang huling laban ni Apex sa Flip Top. Kontra pa ito kay Sinyo. Matapos nun, hindi na natin muling nakita si Apex sa Flip Top. Dahil siguro nga nasaktan talaga si Enigma sa mga sinabi niya. At kahit anong sabihin niyo, Pex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapalitan mga ganitong klaseng laban. Kaya bahala kayo dyan. Bagamat matagal nang walang battle si Apex sa Flip Top, marami pa ding nagko-call out sa kanya. Isa na nga dyan si J-Black noong Akon 14, Poison 13 itong nakaraang Akon 16, at Lip Cram sa naging laban nito kay Katana. Sa break it down nga ni Looney kamakailan, kasama niya dito si Apex, na itanong ni Looney kung may aabangan ba daw tayo kay Apex na battle ngayong taon. At ito nga ang sagot ng Haring Araw. Nagkausap na ba kayo ni Arik ng seryosohan o hindi pa? Parang hindi pa eh. Wala talagang timing din eh. Kasi ayoko naman din parang bigla lang siyang kausapin sa event na kung saan siya busy. Siguro basketball. Basketball. Di ba kayo nagkausap nun nung Ay, hindi wala pala si Arik nun. Hindi pala siya nakapunta. Nasa na siya nun. Pero kung paano doon? Paano bang... Kasi marami na rin gustong mapanood ka na bumattle ulit. At syempre, alam ko, ikaw din. Gusto mo rin... Kino-call out nyo ako, kayo naman eh. Oras na ba para sa kapatawaran? Kanina nga lang napapost si Apex na tila gustong-gusto na nitong magbalik battle dahil sa pinost nito ng mga nagko-call out sa kanya. So kay ba mga quiz para sa inyo? Tingin nyo dapat ba bang patawarin ni Enigma si Apex? At mas gusto nyo ba yung estilo ngayon EJ Power? O mas gusto nyo yung style niya na dati na hindi siya kupal? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng bumitaw ng mabababaw pa na sulat. Hindi na rin pipiyok ulit, binigyan na ako ng kalaban na pang tune up.